Congressman, meron din po kayong binabanggit, yung biglang pagtaas po ng budget ng Kamara from 17.2 billion pesos to 27.7 billion pesos na sinasabi nyo po lumitaw sa substitute bill ng walang committee hearing o walang paliwanag. So ngayon po ba, meron na po bang paliwanag ang mga kasamahan nyo po dito sa 10 bilyong piso na increase sa budget po ninyo? Wala pa po. At thank you for bringing this up kasi ngayong araw ang ratifikasyon ng 2026 budget. At hanggang ngayon, walang debate sa House. Dapat ba natin itaas ang sarili nating budget? Lahat ng ibang mga ahensya dumadaan sa debate. Pero ito, hindi nga lumabas sa committee report, lumabas lang sa dulo nung tapos na ang mga debate na 10.5 billion peso increase. Huwag na natin munang sabihin na hindi dapat ba ibigay ang increase sa Kongreso. Pero kung dapat ibigay, bakit hindi ipinaliwanag at pinaalam sa publiko na itinataas namin ang sarili naming mga benepisyo? Ma'am, maaari ko po bang ibahagi sa unang beses sa inyong show ang Sige laman po, ng sige mga po. benepisyong ito? Sige lang, sir. Ganito po kasi ma'am. Sa 27.7 billion pesos proposed 2026 budget ng House of Representatives, meron pong 18.58 billion pesos na MOOE. Kasama po dito ang mga ibang operating expenses ng House, pero malaking bahagi dito yung mga cash na ibinibigay direkta sa mga congressman na ang liquidation is by certification. Kaya ginagamit naman po ito para sa ating mga constituents. Marami mga humihingi ng tulong naman, alam natin, sa mga congressman, pati kanilang travel, communications. Pero ang katanungan ko, bakit hindi natin una nililiquidate with receipts like other government agencies, lumalabas parang itong confidential intelligence fund. At pangalawa, bakit natin hindi ipaalam sa publiko magkano ang natatanggap ng bawat kongresista? People might be wondering, why am I discussing this now? Kasi kung ito po ang last chance ko to say what I think the public needs to know, then gusto ko pong malaman, on top of yung salary po ng bawat congressman, meron kaming monthly operating budget sa aming mga opisina. Yun po ay mahigit kumulang 1 million pesos. At ngayong araw, may extra na ibinibigay dahil, well, una, maaaring sabihin, Pasko. Pero pangalawa, sinasabay po ang pagbibigay ng mga bonuses sa araw ng botohan sa budget. Hindi ko naman masasabi na may mga usapan na conditional ang bonus sa pagboto para sa budget, pero nagkataon na madalas binibigay siya pagkatapos kang bumoto. Tapos, ang isang problema din kasi sa approval ng budget, lalo na December 29 ngayon, ang quorum. At sa alam ko, hirap ang Kongreso na makakuha ngayong araw ng quorum, pero baka pipilitin na magkaroon nga po ng quorum. At kaya nga po nakakatulong siguro na isinasabay ang pagbibigay ng mga bonus sa botohan ng budget. At ang bonus na ibinibigay at nabalitaan ko na din po sa iba kong mga kasamahan ngayong buwan na ito, on top of our 300,000 salary and 1 million peso operating budget is 2 million pesos Christmas bonus per congressman. Okay. Kaya lumalabas po ang take home kung isama mo yung MOOE at yung sweldo times 318 would be over 1 billion pesos. Kaya ko po ito binabanggit kasi tinatanong ko, bakit natin itinataas ang sarili nating budget ng 10.5 billion pesos, of which the bulk, 7.8 billion pesos, goes to MOOE. At ang lumalabas po, kasali sa fund na itinataas natin
ang pambayad sa sarili naming mga bonus. Kasali ang 2 million pesos per congressman ngayong araw na ito. Okay. Balikan ko lang po yung sinabi nyo kanina. Yung sinasabi nyo pong lahat ng ito ay liquidated by certification. Tama po? Pwede ba nating ipaliwanag lang doon sa mga nakikinig natin kung bakit delikado po yan, yung liquidated by certification na MOOE? Maaaring mas i-flesh out ito ng mga abogado, pero hindi na kailangan magbigay ng resibo. May certification lang na pinaperma ka na kung ito ay di umano para sa transportasyon o para sa communication o representation, ginamit mo para sa stated purpose. At kung hindi mo ginagamit man, dahil pumirma ka, pwede mo na lang take home yung halaga na ito. Kaya kabuuan po, ang estimate ko, mga 20 million pesos ang nakukuha per year ng karaniwang congressman para sa personal services at or sweldo at MOOE. Opo. Ito po ay essentially then hindi kailangan i-liquidate with receipts na napupunta sa aming mga opisina. At kung walang masama dito, maganda na manggagaling na lang po sa Kongreso magkano talaga ang nakukuha. Pero dahil ang total MOOE fund ay 18.58 billion, kung i-divide po natin yan by 318, lumalabas yan ay 58 million per congressman. Pero kasama naman po dito yung kuryente, yung bond paper, etc. ng House. Kaya sabihin po natin, hindi yung kabuuan ay napupunta sa mga congressman without liquidation. But we're increasing our budget from what the executive submitted in July by 7.8 billion pesos pa lang sa MOOE. Ibig sabihin, yung mga basic requirements ay kasali na sa initial na mga 10 or 11 billion peso 10 billion peso MOOE budget. Tapos naging siyang 18.58, nag-increase by 7.8B. Ibig sabihin, yun nga po yung extra. So baka doon nanggagaling yung mga bonuses, yung increase para sa extra. Okay. Sige po. Kaya kung i-divide natin yung 7.8 billion by 318 members, on average, that's 24.5 million pesos per year. Okay. At so that I don't speculate on this, mas maganda, manggaling na lang po sa Kongreso saan ito napupunta at bakit hindi ito tinatalakay sa aming mga budget hearings. Mga kapatid, brothers and sisters, saan ka pa? Dito na tayo sa totoo. Dito na tayo sa True FM. Mga kapatid, mag-subscribe and follow po kayo sa social media accounts ng True Network PH. Yan po kami, hanapin nyo lang True Network PH, Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, and podcast. Mapa Apple or Spotify man yan, mahahanap nyo kami. Lahat ng mga napapanood at napapakinggan nyo po sa programa, nasa social media accounts namin yan. So paano mga kapatid? See you sa social media! Ito tayo.